Spice muna mga langga, shake muna ng katawan at baywang para naman gumewang-gewang. Ano bang gumewang-gewang? Anyway, magluto na naman tayo. It's a family day. At dito na naman ang aking mga instant anak at instant mga apo. Ito talaga ang buhay pag Arabic ang inyong pamilya. At syempre pag mga ganitong ganap may mga malaking malaki na to para sa amin kasi normally dalawa lang talaga kami ni Daddy. Kaya pag medyo marami-rami at aligaga ako sa kusina, to the rescue naman ang ating Daddy loves. O yan talaga ang nagustuhan ko. Isang katangian ni Arabo na gustong-gusto ko dahil kahit hindi man siya sanay sa trabaho at hindi man siya naturuan ng mga trabaho at gawaing bahay dahil nag-iisang unico iho po ang ating Daddy loves. Pero naturuan po ni Mrs. Yes, tinuruan ko talaga yan dahil Jai, pag hindi ko tinuturuan at ini-spoiled ang ating mga afam, ay naku Jai, gawin ka talagang alila, magiging katulong ka talaga instead na magiging Mrs. mga Jai at malulumpo ka talaga sa kakasilbi mga Jai. Ayoko naman na magiging Hagar de Versosa ang ating beauty mga Jai. Kaya to the rescue talaga ang ating Daddy loves kasi uwi talaga ako ng Pinas Jai. Anyway, meron tayo ditong pa-cubes lang na hiwa ng talong at lahat ng hiwa ko dito ay pa-cubes dahil may naisip ako na menu mga Jai. Hindi talaga to normally na ginagawa ko pero eksperimento, failed or success ito mga Jai. Nako, mamaya po ang ating final verdict mga Jai. Sana mag-success talaga to. Cross finger. Kung wala ay naku, wali talaga kami makakain mamaya. Gutom pa naman ang aking mga apo. At of course, meron na naman tayong popcorn. Hindi talaga mawawala ang popcorn. Kasama talaga yan sa banding. Ewan ko ba, oy? Nagsawa tuloy ako sa popcorn. Kung napapansin nyo, si Daddy talaga ang tagasalok ng aking bigas mga Jai. Pag may nakatali sa aking baywang, ang hirap yumuko mga Injay. Ay nako, ang hirap talaga paliitin ng ating baywang mga Jai. Kaya kailangan ng waist trainer mga Jai. Kasi takot ba ako? Baka yung tiyan ko ay mauna pa sa aking suso. Pagkatapos kong hiwain ang lahat ng mga sangkap natin, eto nagpainit na po ako ng kawali at una kong ginisa ang ating bawang. O ngayon, nauna ang ating bawang ha. Isunod ko naman ang ating sibuyas. Pag una ang bawang, mga seconds lang isusunod ko na yung sibuyas kasi madaling masunog yung bawang. Pero normally, ang ginagawa ko talaga is sibuyas muna bago ang bawang. Ay naku, wag na tayong mag-away-away. Basta silang dalawa ay magisa, okay na yan, goods na yan, okay? At isunod natin ang ating hiniwang pa-cubes na karne ng baka. Mainam po mga langga pag hindi po nakamarinate ang ating mga karne. Pagkagisa po ng ating karne, maglagay na tayo ng konting asin at konting paminta para sa ganon manuot po sa kaloob-looban ang ating pampalasa dahil hindi po siya nakamarinate. Kailangan po timplahan na natin kaagad while nagpapalambot tayo para ma-absorb ng ating karne. Basic lang muna, asin at paminta. Damihan natin ang paminta para masarap. Naglagay din ako ng Worcestershire sauce. Kung walang Worcestershire, pwede maglagay ng oyster sauce or seasoning liquid. Ay yung iba naman, naglagay ng magic sarap pero hindi po ako gaanong gumagamit ng ganyan. Madalang pa sa patak ng ulan once in a blue moon. At pagkatapos niyan, while waiting, pinapalambot ang ating karne. Nagbabad na rin po tayo ng basmati rice. Yes, basmati rice ang ating gagamitin ngayon kasi ang ating pamilya ay Arabic po. Pero minsan, nagamit din ako ng jasmine. Depende lang talaga yan. May binabagayan. Parang ganda lang yan, may binabagayan. Mahal talaga ang basmati rice sa atin mga langga, no? Dito, maraming access pero may mahal din na basmati rice dito. Depende yan sa quality. Ang kagandahan lang din, iwas siya papalpak at saka hindi malabsa. Bihira lang talaga magkaroon ng kanin na malabsa kung talaga namang sasadyain. Minsan, kagaya ko, sasadyain talagang damihan ng tubig kasi minsan may request si Daddy na medyo malambot. Pero, maganda talaga lalong-lalo na sa mga fried rice, mga biryani, ay maganda talaga siya, hindi talaga siya madikit. Pagkatapos nating ibabad ng 30 minutes, yes, huwag kalimutang ibabad ang ating basmati rice ng 30 minutes. May dalawang method po tayo sa pagluluto ng basmati rice. Kung white rice, pwedeng magpakulo muna tayo ng tubig bago natin ilagay yung ating mga spices at oil. Pero dito pwede rin nating isabay yung tubig, bigas, spices at oil. May asin din of course para malasa dahil matabang ang basmati. Pwede po yan. Pagkatapos nyan, kung hindi nyo patansyado ang inyong bigas, pwedeng itapon yung extra water para po hindi magiging malabsa ang inyong white rice. And while waiting sa kabila na namang burner, naku, kawawa talaga ang gas natin once in a while. Tuloy-tuloy ang buga. Pero yan naman talaga ang design ng kanilang
buhay ang maghatid init sa ating mga buhay. Oh. Kala mo ha, anong klaseng init? Ini-stir fry ko lang ang ating carrots at onion. Pagkatapos niyan, nagdagdag ako ng maraming mantika dahil ipiprito po natin ang ating mga naka-cubes na mga talong. But before that, maglagay po tayo ng cornstarch. Tansya-tansya lang po yan. Mas maganda i-combine nyo po ang cornstarch at saka rice flour para super crispy talaga siya. Iba talaga ang texture ng crispiness pag may rice flour kumpara sa cornstarch alone or flour lang siya. Ang cornstarch kasi, pag mainit pa, crispy, pag lumamig, lalambot din siya. Ganun lang po ang diferensya. Sa pagprito naman, wag masyadong pakarami ang ilagay natin dahil magdikit-dikit po sila. Pag hihiwalayin nyo lang po, tuloy-tuloy lang po ang paghalo para hindi po siya isang buong parang magiging pizza. Wag naman pong ganun. Pagkatapos, balikan natin ang ating pinalambot na karne at maglagay pa tayo ng ibang seasoning gaya ng liquid seasoning at kung ano-ano pa na ayon sa inyong mga panlasa or pasok sa inyong panlasa. Kung anong nagpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo. Hindi yung kung anong nakita mo, yun ang gagawin mo in the end, hindi mo magustuhan. So, kung ano sa tingin mo na masarap na pasok sa panlasa ng inyong pamilya, yun po ang sundin ninyo. Pagkatapos nyan, maglagay tayo ng medyo marami-raming butter. Ang aim kasi natin ngayon is medyo may pagka-adobo na side na medyo oily na medyo saucy. Yun bang parang salpikaw na parang gano'n na ewan. Basta invento ito. At i-add na natin ang ating stir-fry na onion, carrots, at deep-fry na mga talong. Mga langga, after natin mailagay ang lahat ng ating mga gulay, haluin lang natin at tikman. Huwag na po nating pakatagalan sa apoy dahil lalambot po ang ating crispy talong. Mas mainam po na still crispy pa rin. Pagkatapos nyan, patayin nyo na ang apoy. At of course, di makalimutan as always, pang pinali natin ang garnish. Nag-garnish lang ako ng green onion at fried garlic. Pagkatapos nyan, ready to serve na ang ating iniimbentong napakasarap na ulam. At in fairness, pasadong-pasado sa Arabo kong pamilya. Kaya mga langga, hindi po ako mahiya. Highly recommended po ang ating recipe for today's video. Ay naku po, napakasarap. Subukan nyo po rin ang iba pa nating mga recipe. At huwag kalimutang mag-subscribe, i-share ang ating video, mag-comment at mag-like na rin. At ang ating kanin, luto na. So, chibuga na. Maraming salamat sa panunood at palagi ang suporta sa Bless Channel. Take care, everyone!